Chapter 12, Environmental and Sustainability. Motivations for care for the atmosphere, ang mga motibasyon sa likod ng mga aksyon pangkalikasan para sa mga kumpanya at individual ay iba-iba at sumasakla sa mga interes na pang-ekonomiya, regulasyon, dinamika ng negosyo at panlipunang responsibilidad. Sa aspetong pang-ekonomiya, ang paggamit ng makakalikasan ng mga gawain ay maaaring magbawas ng gastusin, magbukas ng bagong merkado at magbigay ng akses sa mga insentivong pinansyal habang pinapanatili ang pangmatagalang seguridad sa likas na yaman. Malaki rin ang papel ng mga regulasyon dahil sumusunod ang mga negosyo sa mga batas pangkalikasan upang maiwasan ang multa at mas maging handa sa mas mahigit na patakaran sa hinaharap. Ang dinamika ng negosyo ay isa ring mahalagang salik dahil ang pagpapanatili ng kalikasan ay nagbibigay ng kompetitibong kalamangan, nagpapalaganap ng inobasyon at nakakaakit ng mga namumuhunan na inuuna ang mga prinsipyo ng ESG, Environmental, Social at Governance. Ang panlipunang responsibilidad ay isang pangmahalagang aspeto dahil ang mga kumpanya ay gumagawa ng mga inisyatibang pangkalikasan upang mapabuti ang kanilang imahe, matugunan ng CSR or Corporate Social Responsibility at makibahagi sa mga etikal na pagpapahalaga. Sa parehong paraan, ang mga individual ay hinihikayat ng kanilang personal na paniniwala, impluwensya ng lipunan at posibilidad na makatipid. Sa kabuuan ng mga salik nito ay nagpapakita na ang mga isyung pangkalikasan ay hindi lamang etikal na obligasyon, kundi oportunidad din para sa mapapanatiling pagunlad. So, the triple bottom line or TBL approaches a framework for achieving sustainability by balancing three interconnected dimensions, which is yung people, planet, and profit. So, this model emphasizes that true sustainability requires consideration of social equity, environmental health, and economic viability. Sa people, social responsibility. So, in this dimension, focuses on the well-being of individuals and communities. It involves fair labor practices, equitable resource distribution, and promoting education, health, and quality for life. Businesses adopting this approach ensure ethical treatment of employees, support local communities, and uphold human rights in their operations and supply chain. So, sa planet naman po. In planet, environmental stewardship. So, sa aspect naman po ito ay ina-address yung environmental sustainability by minimizing ecological harm and conserving natural resources. Companies and individuals aim to reduce carbon emissions, manage waste responsibly, use renewable energy, and adopt practices that preserve biodiversity. So, the goal is to leave a healthy planet for future generations. The last was sa profit naman po or economic viability. So, profit remains a critical aspect, but the TBL approach encourages businesses to pursue financial success without compromising social and environmental objectives. It promotes long-term economic growth by integrating sustainability into operations, such as by investing in green technologies or creating sustainable products that attract eco-conscious consumers. So the triple bottom line approach seeks to harmonize these three dimensions, ensuring that economic goals do not come at the expense of people or the planet. So it challenges businesses to think beyond short-term gains and instead focus on creating value that benefits society, the environment, and their bottom line over the long term. Madalas, ang economic aspect o ang environmental behavior ay malakas at mahalaga. Maraming environmental practices ang may malaking economic advantage. Halimbawa, kung ang papalitan ng mga incandescent lamp, yung mga traditional na ilaw o ng compact fluorescent lamps or tinatawag natin CFL, hindi lang ito binabawasan ang paggamit ng kuryente, kundi nakakatulong din ito sa pagbawas ng pollution mula sa mga power plants dahil hindi sila nag-generate ng sobrang na kuryente. Ang imbes ng gagastusin mo sa pagpapalit ng ilaw, mabilis sa pagbabalik ng ilang buwan lang dahil sa matagal masira ang CFL at mas mababa ang maintenance cost.
Isa pang halimbawa ay ang mga solid waste management na mag-i-introduce na recycling policy. Mababawasan ng ganitong pag-dispose ng mga basura, hindi lang ito sa maganda para sa kalikasan, kundi maganda rin sa negosyo dahil nakakatipid ka sa pagsasweldo ng mga nagkokolekta ng basura o sa mga landfill fees. Maganda rin ang pag-maintain ng malinis ang kapaligiran lalo na sa mga negosyo katulad ng hotel o resort. Umaasa sa magandang itsura ng natural environment para hatak ang mga turista. Kung maganda ang natural na paligid, malamang mas madaming customer ang dadayo at mas malaki ang kita. Regulatory concerns are basically worries about how rules made by governments or other groups might affect business or how people behave. Think of it like someone saying, "I'm worried these rules are going to make it too hard for business or to operate, or these rules might not be strong enough to protect the environment." Dito naman po sa regulatory concern, mula po sa feasibility o pagsusuri ng responsibilidad o paggawa ng bagong produkto hanggang sa operasyon o renovation. Saka po kinakailangan pong talakayin dito yung mga epekto po sa ating kalikasan. Sa loob po ng balagkas ng mga regulasyon, ibig sabihin mula sa pagpaplano o disenyo ng mga produkto, kailangan po talagang suriin. So, consumer segments po is yung may mga customers na sobrang nagbibigay halaga sa environment-friendly practices, lalo na sa pagpili ng mga produkto at serbisyo. Halimbawa, noong 1990s, naging popular ang ecotourism kung saan ang mga turista ay mas gustong bumisita sa mga lugar na pinangangalagaan ang kalikasan tulad ng mga protected areas, sustainable resorts, or eco parks. Global tour operators. Ang malalaking tour operators tulad ng mga travel agency at booking platforms ay nagiging mas istrikto sa pagtatrabaho sa mga negosyo po. Halimbawa, hanapin nila yung compliance sa mga environmental standards tulad ng water conservation, air quality maintenance, at flood protection. Kapag hindi na-comply ang isang resort o tour operator, posibleng i-drop sila sa mga major players sa industriya dahil dito kahit anong mga negosyo dati ay hindi na masyadong concern sa environment at napipilitang magbago dahil sa nawawalan sila ng partners o customers. Sa environmental certification naman po, ang ISO 14,000 standards ay nagiging mahalaga sa ngayon sa global business community. Kung dati ay tinitingnan lang ay credit standing o insurance coverage ng mga suppliers, ngayon ay mahalaga rin ang mga may mataas na environmental performance certification. Halimbawa, ang isang hotel chain tulad ng Filipiniana Hotel ay maaaring maghanap ng mga suppliers na may ISO certification para masiguradong sustainable ang kanilang mga gamit at operasyon. Sa hinaharap, maaaring maging requirement ito sa makikipag-business kahit sa kanino po. Ang panglipo ng responsibilidad ay gabay para sa mga tao at negosyo na maging mabuting kasapi ng lipunan. Kabilang dito ang economic responsibility o pagiging matatag ng negosyo upang makapagbigay ng trabaho, legal responsibility o pagsunod sa batas, ethical responsibility o ang pagtrato ng patas sa mga tao, philanthropic responsibility o kusang pagtulong sa komunidad, at environmental responsibility o pangangalaga sa kalikasan. Sa pagtupad ng mga ito, nakakatulong ang negosyo at individual sa mas maligtas at maunlad na lipunan. United Nations World Tourism Organization, Sustainable Development Goals, and the Lodging History. The demand for hotels is generally related to the number of visitors searching for an overnight stay and the popularity of a destination. Thus, as a tourist demand of a region increases, the demand for hotels increases as well, driving developers and hotel businesses to rush to popular destinations,
owing to their physical proximity and avoidant collaboration, hotels, tourism, and local communities intertwined in their symbolic relationship. 70% of global travelers claim that they will be more likely to book an accommodation knowing that it was eco-friendly, and 55% of global travelers report being more determined to make sustainable travel choices compared to last year, according to Booking.com's 2019 Sustainable Travel Report. Sustainability is a multi-phased concept that represents programs that protects a specific resource. The four key pillars, human, social, economic, and environmental, need to be addressed in order to tackle sustainability. What are the advantages there? It's growth, it addresses risk, it attracts investment, it refocuses on businesses' importance, it increases brand appeal, it appeals to a broader audience, and it pays off your commitment. These are the 17 SDGs. 1. No poverty. 2. Zero hunger. 3. Good health and well-being. 4. Quality education. 5. Gender equality. 6. Clean water and sanitation. 7. Affordable and clean energy. 8. Decent work and economic growth. 9. Industry, innovation, and infrastructure. 10. Reduce inequalities. 11. Sustainable cities and communities. 12. Responsible consumption and production. 13. Climate action. 14. Life below water. 15. Life on land. 16. Peace and justice and strong institutions. And last, 17. Partnership for the goals.